Kabanata 461. Nang makita ni Cheryl si Bettina, medyo nakaramdam siya ng kakaiba. Parang nakita niya ang babaeng ito somewhere. Oo, nakita siya ni Cheryl noon. Noong huling binili ni Mark ang hotel, nandoon si Bettina. Nakita ni Cheryl si Bettina noon, ngunit hindi niya iyon maalala sa ngayon. Oo, gusto kong makilala si Pangulong Lee, sabi ni Cheryl. Nakahinga ng maluwag si Cheryl. Hindi niya kilala ang babaeng ito, ngunit marami na siyang nakilalang tao. Napakalakas ng aura ni Bettina, siguradong hindi siya ordinaryong empleyado. Baka siya ang sekretarya ni Karen o ang kanyang pinagkakatiwalaang subordinate. Tiyak na makakarating ang ganoong tao kay Karen. Bakit mo gustong makita si President Lee? Walang ekspresyon si Bettina. Tinabi ni Mark na gusto niya maging dukha ang pamilya Champ. May gusto akong pag-usapan sa kanya, Cheryl expressed her intention. Anong problema? Walang pakialam na sagot ni Bettina. Hindi comfortable si Cheryl sa tono ni Bettina, pero wala siyang magawa. Gusto kong makilala si Pangulong Lee at humingi ng pabor sa kanya. Anong favor? Kung tumanggi kang sabihin, maaari kang pumunta ngayon. Tumalikod na si Bettina at umalis. Umalis si Bettina nang walang pag-aalinlangan. Hindi ikaw si Karen. How could you be so arrogant? Ungol ni Regan. Tinaman siya ng tingin ni Cheryl at pinatahimik siya. Hoy, sasabihin ko sa iyo, habol ni Cheryl kay Bettina. Naiirite si Bettina kay Cheryl, ngunit alam ni Cheryl na ang mga may kakayahan lamang ang maaaring magkaroon ng ganoong pagtitiwala. Ito rin ay nagpapahiwatig na si Karen ang Samaire sa pamilya Allen. Kung hindi, paano magiging mayabang ang isang sekretarya? Tumigil si Bettina at malamig na tumingin kay Cheryl. May nangyari sa pamilya Champ ngayon. Gusto kong itanong, utos ba ni President Lee? Hindi, umiling si Bettina. Hindi. Hindi alam ni Karen na gustong pantiryan ni Mark ang pamilya Champ. Gayunpaman, kung alam ito ni Karen, sasang-ayon siya nang nakangiti. Kung tutusin, si Mark ay anak ni Karen, ang kanyang nag-iisang anak. Kung hindi siya nanliligaw kay Mark, sino ang dapat pag-iingatan? Nakahinga ng maluwag si Cheryl. So ginawa ni Leona noon. Iyon ay hindi inaasahan. Paano malalaman ni Leona ang napakaraming sikreto ng pamilya Champ? Nakahinga rin ng maluwag si Regan. Kung ganoon nga, maaari ba akong humingi ng pabor kay Pangulong Lee? Malinaw na tanong ni Cheryl. Kailangan niyang malaman ang relasyon ni Leona at Karen. Sabihin mo sa akin, sabi ni Bettina. Bago iyan, maaari ko bang itanong, kaibigan ba ni Pangulong Lee si Leona Logan? Medyo kinabahan si Cheryl. She's not, sagot ni Bettina. Phew. Nakahinga ng maluwag si Cheryl. Sobra na pala ang pag-aalala niya. Hindi nga magkaibigan sina Leona at Karen. Kakakilala lang nila at hanggang doon na lang. Kung ganon, hindi talaga maipaliwanag ang tiwala ni Leona. Anyway, dahil hindi kaibigan ni Karen si Leona, hindi ba mas madali para sa pamilyang Champ na ay lapit si Karen sa kanilang panig? Labis na gamaan ang pakiramdam ni Cheryl. Totoo yun, naisip ni Bettina. Magkaibigan ba sila? Hindi, sa pananaw ni Karen, si Leona ay manugang na niya. Hindi basta kaibigan lang ang tingin ni Karen kay Leona. Kung gayon gusto kong hilingin kay Pangulong Lee na bigyan ako ng pabor. Please ask Leona to stop, nagpa siya si Cheryl na maging prangka. Stop, tanong ni Bettina. Target ni Leona ang pamilya ko sa Champ nitong mga nakaraang araw. Tapalagay ko sa kakayahan ni Pangulong Lee, ang ilang salita lamang mula sa kanya ay makapagpapatigil kay Leona. Siyempre, hindi hahayaan ng pamilya ko na gawin mo ang pabor na ito ng walang kabuluhan. Lalo kung gustong makita si Pangulong Lee. Tinubukan ni Cheryl na ipakita ang kanyang sinseridad. Napagtanto kaagad ni Bettina na hindi alam ni Cheryl na si Mark, ang kanyang young master ang nag-utos. Akala ni Cheryl si Leona. Wala si President Lee, kaya hindi kita matutulungan, umiling si Bettina at sinabi. Pwede ka bang tumawag? Napabuntong hininga si Cheryl. Hindi. Gayunpaman, maaari kang maghanap ng ibang tao. Kung pumayag siya, haharapin ko ito, sabi ni Bettina. Si Mark ang tinutukoy ni Bettina for sure. Hindi ba magiging masaya kung si Cheryl ay kailangang magmakaawa kay Mark?
Sino ang hahanapin ko? Pwede mo bang sabihin sa akin? Kinakabahang tanong ni Cheryl. Well, you can add his WhatsApp contact. He will let you know where he is, sabi ni Bettina. Pinasa niya ang WhatsApp number ni Mark. Agad siyang idinagdag ni Cheryl sa mga contact. Isang WhatsApp ID na pinangalanang Baller ang nagpakita sa kanyang screen. Sino ang taong ito? Curious naman si Cheryl. Siya ba ang pinagkakatiwalaang subordinate ni Karen? Siya ang anak ni Pangulong Lee, sabi ni Bettina. Ano? May anak ba talaga si President Lee? Nagulat si Cheryl. Si Mark ba talaga? Paano ito magiging posible? Napatulala rin si Regan. Oo, may anak siya na nasa kolehiyo pa. Sabi ni Bettina. Nasa kolehiyo pa, nakahinga ng maluwag si Cheryl. Si Mark, ang basurang iyon ay hindi mukhang isang estudyante sa kolehiyo. Oo, pwede mo siyang hanapin. He can make decisions in behalf of President Lee, tumalikod si Bettina at umalis. Nagpalitan ng tingin sina Cheryl at Regan, umalis ng hotel at sumakay sa kanilang sasakyan. Tama talaga ang B-star na iyon. Alam niyang may anak si Karen kaya nagpanggap siya. Siguradong si Leona ang nagsabi sa kanya tungkol dyan. Galit na galit si Regan sa walang hiyang Mark. Oo, nakakainis talaga ang ganitong klaseng tao. Magdadrive ka at taken ko ang anak ni Karen. Nilabas ni Cheryl ang cellphone niya. Maharlika man lang ang ugali ng anak ni Karen. Akala niya. Kung tutusin, kayang sirain ng nanay niya ang pamilya Allen. Paano na lang si Mark? Sinungaling, may ugali ng maharlika. Basura lang ang ugali niya. Siya nga pala, Cheryl, kaya nating harapin si Leona ng mag-isa. Kung tutusin, alam na natin ngayon na hindi iyon ang intensyon ni Karen, sabi ni Regan. Nakahinga siya ng maluwag. Madali nilang talunin si Leona sa lakas ng pamilyang Champ. Ang dahilan kung bakit hindi niya ito ginawa ngayon ay dahil sa takot niya. Karen. Ngayong hindi nakasali dito si Karen, ano pa ba ang dapat ipag-alala ng pamilya Champ? Kung direkta silang lumaban at mapatunayang mali si Leona, kailangan niyang lumapit dito para magmakaawa sa kanya. Tapos, natuwa si Regan. Mas mabuting kontaken ko muna siya. At least, madala ko si Karen papunta sa gilid namin. It'll be safe, pag-isipan ni Cheryl saglit. Well, mas ligtas talaga. Cheryl, sige. Okay, naghihintay si Cheryl. Hindi nagtagal, tinanggap ni Baller ang kanyang friend request. Gaman ang pakiramdam ni Cheryl. Tumawa si Mark sa kabilang side. Kakatawag lang ni Bettina at sinabi sa kanya na dumating si Cheryl para hanapin ang kanyang ina. Natuwa si Mark. How would Cheryl expected na hahanapin niya si Mark sa huli? Sinabi niya sa kanya na siya ang anak ni Karen, ngunit hindi siya naniwala. Hindi ba nakakatuwa na lumapit pa rin ito sa kanya kahit hindi siya naniniwala? Hello, I'm Cheryl. Text sa kanya ni Cheryl sa WhatsApp. Natuwa si Mark nang makitang Frozen Goddess, ang WhatsApp ID name ni Cheryl at ang background ay Azrael. Anong problema? Sagot ni Mark. I would like to meet you. Can you tell me your location? I'll come to see you, sagot ni Cheryl. Magkita tayo. Napangiti si Mark at napaisip, ikaw ang humiling nito. I wonder kung anong magiging reaksyon mo kapag nakita mo ako. Yes, I have something to discuss with you. Can you please meet me? Sagot ni Cheryl. Sige. Nasaan ka na? Pupunta ako ngayon. Central City. Nasa Central City ka rin ba? Laking gulat ni Cheryl. Bakit nasa Central City din ang anak ni Karen? What's wrong? Cheryl. Anong sagot niya? Curious na tanong ni Regan. Nasa Central City daw siya, sabi ni Cheryl. Central City. What a coincidence. Cheryl, what are you thinking? Iniisip mo ba si Mark dahil lang sa nasa Central City siya? Be-starred lang siya. Wala siyang kamukha sa anak ni Karen, sabi ni Regan na may kasamang pang-iinis. Tama iyan. Paano kaya siya? It should be a coincidence, umiling si Cheryl. Napakalaki ng Central City. Kahit sino ay maaaring pumunta doon pagkatapos ng lahat. Not to mention that such a powerful person must be living in Central City. Siyempre nagkataon lang. Isang bastos na hindi nagbayad ng kwarto sa hotel.
Paano siya naging anak ni Karen? Imposible. Naisip ni Regan na ang gayong tao na mas makapangyarihan kaysa sa kanyang sarili ay hindi gagawa ng gayong kaiyahiyang bagay. Hindi ito isang bagay na gagawin ng isang tao mula sa isang mayamang pamilya. Well, pupunta tayo sa Central City. Balik muna tayo at pag-usapan natin ito mamaya. Itatanong ko ang partikular na lokasyon ng taong ito. Sa sandaling makilala ni Cheryl ang anak ni Karen, dadalhin niya ito sa kanyang tabi at lalabanan si Leona. Kabanata 462. Hindi na nagpahuli pa sina Cheryl at Regan. Dumiretso sila sa airport at saka nakarating sa Central City. Cheryl, tanungin mo siya kung nasaan siya sa Central City, sabi ni Regan. Okay, agad na kontaken ni Cheryl si Waller. Hello, nakarating na ako sa Central City. Pwede ko bang malaman kung nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon din. Nagpadala ng mensahe si Cheryl. Sa mahabang panahon, hindi sumagot si Waller. Naiinip na si Regan, bakit nagpapalabas ang taong ito? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Baka busy siya, umiling si Cheryl, pero kinakabahan din siya. Walang ibang paraan sa paligid nito. Ang taong ito ay malayong mas malakas kaysa sa pamilyang Champ, kaya kailangan niyang harapin ito ng maingat. Kung sasaktan niya ang gayong tao, ang pamilya Champ ay maaaring pumunta sa parehong paraan tulad ng pamilya Allen. Okay, nagsisimula ng Mena si Regan. Samantala, hindi pa rin sumasagot si Waller sa mensahe, ngunit may tumawag sa kanya. Tinawagan siya ng kanyang lolo, si Anthony, at galit na galit siya. Lolo, kakasalita lang ni Cheryl, pero natakot si Cheryl sa boses mula sa kabilang dulo ng telepono. Nahanap mo na ba si Karen? Nakilala mo na ba siya? Hindi pa po. Lolo, anong meron? Masama ang pakiramdam ni Cheryl. Galit na galit ang lolo niya. May nangyari na naman sa pamilya natin na pabuntong hininga si Anthony. May nangyari na naman ba? Lolo, anong meron? Sabihin mo sa akin ngayon. Nag-aalala si Cheryl. Bihira lang ito. Hindi pa niya narinig ang kanyang lolo na labis na pinaghirapan. May galit at bakas ng kawalan ng kakayahan sa boses nito. Lalong lumala ang sitwasyon at hindi niya makita kung paano siya maaaring makaalis dito. Ang aming pamilya ay nasa totoong problema sa oras na ito. Nitong mga nakaraang oras, nalikang ilan sa aming mga confidential na impormasyon. Galit na galit si Anthony. Ilang oras na lang ang nakalipas, ngunit lumabas na ang sunod-sunod na mga sekreto nila. Paano nalaman ng iba ang mga problemang ito? Siya hindi rin ako makapaniwala. Bawat 10 minuto, may bagong leak. Sa bilis na ito, kahit ang pamilya Champ ay hindi magtatagal. Ano? Lolo, gaano na ba karami sa mga negosyo natin ang na-expose ngayon? Galit na sabi ni Cheryl. Lumabas ang 17 sa mga kumpanya namin. Maliban doon, may 59 na restaurant, kasama ang 6 na chain brand, club, bar, at maging. Anthony ay mahina sa tuhod. Dati, hindi mangyayari ang mga ganitong problema. Naisip nito si Anthony na baka may nunal sa ilalim ng kanyang ilong. Galit na galit si Cheryl. Ito ay napakabilis. Ang mga business conglomerates na tulad nila ay may mga maruruming sikreto. Ito ay isang pamantayan. Gayunpaman, upang mailantad silang lahat ng sabay-sabay na parang isang salot, ito ay isang sakuna. Hindi ito ang ginagawa ni Karen, di ba? Tanong ni Anthony. Hindi po lolo, natanong ko lang. Si Leona Logan ang nagutos, sagot ni Cheryl. Logan. Paano niya malalaman ang napakaraming bagay tungkol sa pamilya Champ? Malakas na pagtataka ni Anthony. Hindi ko alam, pero pupuntahan ko ngayon ang anak ni Karen at dadalhin siya sa tabi namin. Kung kaya natin siyang kausapin si Leona, mareresolba agad ang bagay na ito. Nako, bilasan mo. Natatakot ako na kung mas maraming sikretong nalalabas, mas lalong magdurusa pamilya naming Champ, singgal ni Anthony. Bigla-bigla, napakaraming uri ng impormasyon ang ginawang pampubliko. Sila ay mga negosyante. Walang alinlangan, sino mang gumawa nito ay gustong sirain ang pamilya Champ. Bukod dito, marami sa mga stock ng pamilya Champ ay bumagsak ng husto. Kahit si Anthony ay hindi makapaniwala sa mga numerong nakita niya. Oo, dadalhin ko ang anak ni Karen sa tabi natin, pagtibay ni Cheryl. Okay, bilasan mo.
Kung may hiling man ang anak ni Karen, pumayag na lang. Baka mas malaking sikreto pa ang pinanghahawakan ni Leona. Kung ma-expose ang mga yan, malaki ang problema natin, paalala ni Anthony. Huwag kang mag-alala, Lolo, alam ko na ang gagawin. Ito ay simple. Dahil napakalakas ni Karen, ang pinakamagandang solusyon ngayon ay humingi ng tulong sa kanya. Kung tutusin, sa tulong ng isang taong napakakapangyarihan, paano maglalakas loob si Leona na ipagpatuloy ang kanyang mga maling gawain? Tinapos ni Cheryl ang pag-uusap sa telepono. Nakita ni Regan kung gaano kapatla ang kanyang pinsan. Alam niya agad na may nangyari. Cheryl, what happened? Tinabi sa kanya ni Cheryl ang lahat at galit na galit si Regan, Leona actually. Mukhang handa na siyang pumatay ni Cheryl. Hindi niya inaasahan na ang pamilya Champ ay haharapin ng ganito kalaking problema ngayon. Gayunpaman, hindi pa siya sinasagot ni Baller. Sumasakit na ang ulo niya dahil dito. Hoy, hindi ba ito si Cheryl? Anong nangyari? Bakit ka ba galit na galit? Tanong ng isang masyang boses. Ito ay ang pamilya Dakota, isa sa mga miyembro ng 4 greatest households. At ang boses na tumatawag sa kanya ay kay Beverly Dakota. Nagulat ang dalawa pang pamilya nang makitang nasa ganoong malaking problema ang pamilya Champ. Kung tutusin, ilang oras na ang nakalipas, ang pamilya Allen ay nawasak ng isang misteryosong tao. Ngayon naman ang pamilya ng Champ, ibig sabihin hindi nalalayo ang dalawa pang pamilya. Ito ang layunin ng pagbisita ni Beverly. Nais malaman ni Beverly kung ang kasalukuyang sitwasyon ng pamilya Champ ay sanhi ng parehong tao na Samire sa pamilya Allen. Kung ganoon ang kaso, magkakaroon ng malaking problema. Kumunat ang noo ni Cheryl. Ang 4 na pinakadakilang sambahayan ay hindi kailanman naging mapagkaibigan. Alam niya ang ginagawa ni Beverly dito. Kilala ni Regan si Beverly at hindi siya masyadong nasisiyahan. Si Beverly ang pinakamagandang babae sa pamilya Dakota. Texy kahit na parang sosyalista. Gayunpaman, walang sinumang lalaki ang nagkaroon ng pribilehiyong makuha siya. Sa madaling salita, hindi mabilang na mga lalaki ang sumugod sa kanyang paanan, ngunit walang sinuman ang matagumpay na humabol sa kanya. Minsan ay hinabol siya ni Regan ng palihim, ngunit si Beverly ay mayabang. Sa sandaling ito, si Beverly ay nakasuot ng simpleng damit, tanging maong at t-shirt lamang. Kahit na sa ganoong casual na makeup, siya ay napakaganda gaya ng dati. Hindi siya pinansin ni Cheryl. Bakit niya sasabihin sa ibang pamilya ang mga problema ng sarili niyang pamilya? Let's go! Umalis sina Cheryl at Regan. Tinagmasdan sila ni Beverly na umalis gamit ang kanyang magagandang mata. Hindi nagtagal, wala ng emosyon ang mukha niya. Siya rin ba ang salarin na Samire sa pamilya Allen? Bulong niya sa sarili. I don't think so. Lumapit ang isang lalaki. Galing din siya sa pamilya Dakota. O bakit? Tanong ni Beverly. Parang hindi ito yung taong Samire sa pamilya Allen, iba ang modus nila. Kung gusto ng taong iyon na puntiryahin ang pamilyang Champ, diretsyong lipulin niya sila, sabi ng lalaki. Hindi nagpahayag ng kanyang opinyon si Beverly. Ang isyong ito ay nagpasindik sa iba pang dalawang pamilya. Pagkatapos ay alamin ng taong sumisira sa pamilya Allen. Kung mayroong isang makapangyarihang tao sa bansa, ang aming pamilya ay dapat nadalhin siya sa aming panig, sabi ni Beverly. Ito ang dahilan kung bakit siya ipinadala ng kanyang pamilya tungkol dito. Well, I will do so. Pero anong magagawa mo? Gusto mo bang ayelay ang sarili mo? Sumimangot ang lalaki. Bilang miyembro ng pamilya Dakota, ayaw niyang makitang isinasakripisyo ng kanyang pamilya ang kanyang kahinhinan. Ito ay isang insulto sa pamilya Dakota. Hindi ko isasakripisyo ang sarili ko, ngunit mahahanap ko ang taong ito. Umiling si Beverly, walang kwenta lang ang mga lalaki. Gusto mo ba akong magsakripisyo? Posible ba? Nakahinga ng maluwag ang lalaki. Talagang imposible iyon. Umalis na silang dalawa. Nakita ni Cheryl ang tugon mula sa Baller. Hindi naman masyadong malayo ang lugar. Pupunta ko dyan, sagot ni Cheryl. Kahit ano, sagot ni Baller. How is it? Cheryl, nag-aalalang tanong ni Regan. Siya ay nagpadala sa amin ng isang lokasyon, pumunta tayo doon ngayon. Nagmaneho si Cheryl patungo sa kinaroroonan. Dapat niyang dalhin ang taong ito sa kanyang tabi. Biglang dumating si Cheryl. Isa itong high-end na restaurant.
Gayunpaman, hindi niya kilala ang may-ari ng restaurant. Si Karen ba? Akala niya. Cheryl, paano mo siya dadalhin sa tabi natin? Alerto si Regan. Tutal maganda naman ang pinsan niya. Paano kung gawin ng anak ni Karen na kakaiba ang pinsan niya? Kung tutuusin, mag-iisip ng masama ang mga lalaki kapag nakita nila ang napakagandang babae. Paano niya iyon haharapin noon? Napakasimple lang. Ang anak lang ni Karen ang makakalutas sa problemang kinakaharap ngayon ng pamilya Champ. Tingnan natin kung anong mga kondisyon ang dinadala. Alam ni Cheryl ang ibig sabihin ng kanyang pinsan. Gayunpaman, bilang anak ni Karen, paanong hindi niya malalaman na nagdala ito ng masamang kapalaran sa kanyang asawa? Walang maglalakas loob na makipagsapalaran, tama ba? Kaya naman, hindi niya gagawin iyon. Ano pa ba ang dapat ipag-alala ni Cheryl? Wala nang iba pa. Cheryl, huwag kang gagawa ng katangahan para sa pamilya Champ, paalala ni Regan. Tara, pasok na tayo. Don't leave him waiting too long. Kinalma ni Cheryl ang sarili at naglakad papasok na sinundan ng malapitan ni Regan. Sa mga oras na ito, iisa lang ang nasa isip nilang dalawa. Sino ang anak ni Karen? Kabanata 463. Dinala ni Cheryl si Regan sa pasukan ng isang marangyang lounge. Sa totoo lang, medyo kinabahan siya nang lumapit siya. Cheryl, bakit ka kinakabahan? Nakita ni Regan na nanginginig ang pinsan. Ako, hindi ko alam ang sasabihin ko. Kinakabahan lang ako. Nag-aalala ako na ang anak ni Karen ay hindi napigilan ni Cheryl. Oo. Paano maaaring magkaroon ng napakaraming pagkakataon? Nagkaroon ng anak si Karen at inamin ni Mark ang kanyang sarili. Bukod dito, sinabi ng kausap nila sa WhatsApp na nasa Central City siya. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon? Habang iniisip ito ni Cheryl, mas lalong hindi mapalagay ang pakiramdam niya. Cheryl, iniisip mo pa ba? Imposible naman. Dapat nasa world-class level si Karen, di ba? Paano siya magkakaroon ng anak na katulad niya? Hindi niya tinitingnan ang parte. To be honest, kung hindi pa siya nakipag-hook sa babaeng tulad ni Leona, walang magkakagusto sa kanya kahit janitor, katwiran ni Regan. Naisip ni Cheryl na tama ang pinsan niya. Imposible naman. Si Mark ay hindi mukhang mula sa isang mayamang pamilya. Siya ay walang iba kundi isang murang lalaki. Hindi siya makapaniwala na ang anak ng gayong mayamang tao ay maaaring panatilihing mababa ang profile. Tsaka ang sama ng ugali niya. Paano naging posible para sa isang baller na hilingin sa isang babae na magbayad para sa silid ng hotel pagkatapos matulog kasama niya? Masyado siyang nag-iisip. Kailangan niyang itigil ang pag-iisip tungkol dito. Imposible lang. Inalo ni Cheryl ang sarili. Cheryl, pasok na tayo. Sabi ni Regan. Sige. Kumatok si Cheryl sa pinto ngunit walang sumasagot. Wala bang tao doon? Natarante si Cheryl. Maingat niyang binuksan ang pinto at pumasok sa lounge. Pumasok na silang dalawa. Cheryl, gaya nga ng sabi ko, paano naging bastard ang anak ni Karen? Imposible, sabi ni Regan sa pananahimik na tono. Lahat ng bagay sa lounge na ito ay sobrang maluho. Kung si Mark ay nagpakita sa isang high-end na lugar, siya ay napaka-out of place. Well, let me ask him where he is, nakahinga ng maluwag si Cheryl. Masyado siyang nag-iisip. We're here, sagot ni Cheryl. Hindi sumagot ang nasa kabilang dulo at ayaw na siyang himukin pa ni Cheryl. Kung gagawin niya, siya ay magiging naiinip lamang. Regan, umupo tayo dito at maghintay, sabi ni Cheryl. Umupo silang dalawa, ngunit sa paligid noon, sumagot ang tao sa pamamagitan ng WhatsApp, naisip mo na ba kung sino ako? Ang mensaheng ito ay tila medyo wala sa lugar. Nakita ito ni Cheryl at sumagot, hindi pa, dahil hindi pa kita nakikita noon. Aha, nakita mo na ako dati, pero ikaw. Natigilan si Cheryl, ako ba? Kailan pa? Nakita rin ni Regan ang mensahe. Laking gulat niya. Kailan sila nagkakilala? Napakakalimutin mo. Kanina lang kita nakita, hindi mo ba naaalala? Isang pamilyar na boses ang nagmula sa kwarto. Pakiramdam ni Cheryl ay narinig na niya ang boses na iyon. Natigilan din si Regan. Isang lalaki ang lumabas sa kwarto na may kalmadong tingin sa mukha at umupo. Oo, si Mark iyon.
Si Leona ay nagluluto para kay Mark sa kusina ng restaurant. Makikilala ni Mark ang 2 taong ito. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, masisiyahan siya sa luto ni Leona. Paano naging ikaw? Nablangko ang isip ni Cheryl nang makita si Mark. Ang gulo ng mga iniisip niya. Nabigla siya. Siya ay nasa isang estado ng lubos na pagkalito at ang kanyang magagandang mga mata ay naging mapurol. Paano kaya siya? Ano ang nangyayari? Hindi kaya siya nagsisinungaling. Totoo ba ang sinabi niyang anak siya ni Karen noong mga panahong iyon? Natigilan din si Regan, nalaglag ang panga. Akala niya nananaginip siya. Natahimik ang lounge, nakarinig sila ng pin drop. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Anak ako ni Karen, pero hindi ka naniwala sa akin, kibat balikat ni Mark. Ikaw, anak ka ba talaga ni Karen? Hindi makapaniwala si Cheryl. Laking gulat niya, napatulala siya. Walang duda tungkol dito. Siya ay nagpakita sa itinakdang lugar at oras. Anak talaga siya ni Karen, pero hindi maintindihan ni Cheryl kung bakit naging bastard ang anak ni Karen. Oo, nandito ka ba para makiusap sa akin? Nagkibit balikat si Mark at sinabing, Cheryl, huwag kang maniwala sa kanya. Isa lang siyang manloloko, singaw ni Regan sa tenga. Imposible. Pinaghihinalaan ni Regan si Bettina mula sa Hotel Luna na pinaglalaroan sila. Siya ay random na nakahanap ng kontak ng isang tao at ibinigay ito sa kanila. Cheryl, tingnan mo siya. Mukha ba siyang ipinanganak sa isang mayamang pamilya? Kaway ni Regan sa kanya. Natauhan si Cheryl at sinabing, oo, hindi ka maaaring maging anak ni Karen, tiyak na hindi ka kumikilos. Nagkibit balikat si Mark, okay lang kung ayaw mong maniwala, pwede ka nang umalis. Walang pakialam si Mark. Anyway, tumawag lang si Bettina at sinabing kaya niyang ibagsak ang Champ family in 1 month tops. Handang maghintay si Mark. Cheryl, alis na tayo. Kalagka rin na sana ni Regan si Cheryl palabas, ngunit napaugat si Cheryl sa kanyang upuan. Tinitigan niya si Mark at nagtanong, bakit mo sinaktan ang babaeng iyon? Bakit hindi mo binayaran ang kwarto? Ano ang ibig mong sabihin sa hindi nagbayad? Sino ang taong sinasabi mo? Hindi ko siya kilala, ungol ni Mark. You don't know her. You were at Hotel Luna. Don't deny it. I saw it with my own eyes. You hit that girl. Sabi ni Cheryl. Napaisip si Mark saglit. Thea Andrews. Kung kailan. Ngunit ang inilarawan ni Cheryl ay biglang namulat kay Mark. Baka si Brenda. Bakit sinabi ni Brenda na Thea ang pangalan niya? Remember now. Paano ako magtitiwala sa isang tulad mo? Nagsisimula ng magalit si Cheryl. Siya ay niloko. Siguradong si Bettina ang sinasadya. You don't have to believe it. I told you that you can leave. Wala pa ring pakialam si Mark. Wala siya sa mood para magpaliwanag. Hindi na ito mahalaga, sa anumang oras, ang Champs ay magiging bangkarota. Nakapagdesisyon na rin si Mark. Magmakaawa man sa kanya si Cheryl ay hindi rin magbabago ang isip niya. Cheryl, let's go. Don't waste time on this bastard, ayaw ni Regan na magtagal pa. Ito ay isang bitag. Kinaladkad si Cheryl papunta sa pinto, pero tumalikod siya at nagtanong, hindi ba ang nanay mo ang nagmamayari ng Hotel Luna? Taka bakit mo pinabayad sa babae ang kwarto? Simple lang. I hate her, so I made her pay for it. Naisip ni Mark na malamang, ang Thea na sinasabi ni Cheryl ay si Brenda. Bakit mo siya natulog kung galit ka sa kanya? Galit na galit si Cheryl. I think you misunderstood. She begged me to, sabi ni Mark. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Malamig na sabi ni Cheryl. Napakaganda at dalisay ng dalaga, paano kaya siya nakikiusap kay Mark na matulog sa kanya? Imposible naman. Yun lang. Kung hindi ka naniniwala sa akin, then there's no need for you to go on. You can leave now, sabi ni Mark sa prangka na tono. Ikaw, pinandilatan ni Cheryl si Mark, so anak ka ni Karen. Ideya ba ng nanay mo na sundan ang pamilya Champ? No, it's my idea. Nasabi ko na dati na interesado ako sa Champ family, so I have to keep my word, nakangiting sabi ni Mark. Paputok na sana si Cheryl. Inaila siya ni Regan at sinabing, Cheryl, itigil mo na ang pakikipag-usap sa kanya. Ang taong ito ay walang iba kundi isang sinungaling.
Hindi maiwasang magtaka ni Cheryl, paano kung nagkamali talaga siya? Anak ba talaga ni Karen ang nakakainis na kaharap niya? Kung ganoon nga, siya ba ang Samire sa pamilya Allen? Ikaw ba ang Samire sa pamilya Allen? Naiinip na tanong ni Cheryl. Imposible, Cheryl, paano siya? Nawawalan na ng pasensya si Regan. Halatang sinungaling si Mark at pareho silang naloko. Bakit siya nagpumilit na mag-aksaya ng oras doon? Oo, pag-amin ni Mark. Pinili mo ang hotel mula sa pamilya Allen, patuloy ni Cheryl. Oo. Bakit mo sinira ang pamilya Allen? Nanginginig ang kay Cheryl. Si Mark ay isang Sloven, ngunit ang tingin sa kanyang mga mata noon ay masyadong kalmado. Hindi ito ang hitsura ng isang karaniwang tao. Madali lang. Nararapat ito ni Lindan. Kaya sinira ko ang buong pamilya niya. Walang pakialam na sabi ni Mark. Sapat na ang narinig ko. Tuloy ka pa ba? Teka, kung makapangyarihan ka bakit hindi mo subukang sirain ang pamilya ko? Di man ito. Napakabongga mo ngayon. Hindi ako naniniwala sa isang salita na sinabi mo. Ngumisi si Regan. Hindi siya naniwala ni Mark kahit kaunti. Ito ay isang scam mula sa simula. Nagsinungaling si Bettina sa kanila at pinanindigan ni Mark ang panloloko. Sabi mo gusto mong sirain ko ang pamilya mo. Inaplos ni Mark ang ilong niya. Parang kakaiba ang kahilingang ito. Kabanata 464. Sa puntong ito, para kay Mark na puksain ng pamilya Champ ay talagang isang piraso ng cake. Gayunpaman, sinabi niya lamang na tutuperin niya ang kanyang mga salita. Sinabi niya na gusto niyang gawing mga dukha ang pamilya Champ pagkatapos ay iyon ang gagawin niya. Regan, stop talking nonsense. Mabilis na hinawakan ni Cheryl si Regan. Nagsimula na ring maniwala sa kanya si Cheryl. Masyadong maraming nagkataon. Pero, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit kayang sirain ng B-star na tulad ni Mark ang pamilya Allen. Kalokohan ba ako? Cheryl, hindi ka talaga naniniwala sa kanya, di ba? Nagpapanggap lang siya, galit na sabi ni Regan. Regan, just stop talking, okay. Galit na galit si Cheryl. Nagnanga ang mga ngipin ni Regan at nilunok ang kanyang mga salita. Do you really want to take over my family? Tinitigan ni Cheryl si Mark. Oo, gagawin kong bangkarota ang pamilya Champ, tiba't balikat ni Mark. Ikaw, siya, galit na galit si Regan kaya hindi siya makapagsalita. Ikaw ang nag-utos nito. May hiniling ka bang mag-leak ng mga sikreto ng pamilya natin? Maingat na tanong ni Cheryl. Yeah, you could say that. Umupo si Mark. Ayaw na niya itong kausapin. Bakit mo ginawa iyon? Pulang-pula ang mga mata ni Cheryl. Simple lang. Dahil sa'yo. I don't like you, Mark blurted. Walang laban si Mark kay Cheryl pero naging masungit ito sa kanya. Matagal ding tahimik si Mark. Siya mismo ang nagtanong nito. Kung hihingi ba ako ng tawad sa'yo, papakawalan mo ba ang pamilya ko? Sabi ni Cheryl na may seryosong tono. Hindi niya gustong sumugal dito. Habang pinag-iisipan niya iyon, mas nakumbinsi siya na si Mark ang Samire sa pamilya Allen. Kung gayon, ang pamilya Champ ay walang kapantay para sa kanya. Nagkibit balikat si Mark. Hihingi ka ba ng tawad sa akin? Mahina akong sabi ni Mark. Oo, hihingi ako ng tawad sa iyo, nagngangalit ang mga ngipin ni Cheryl habang sinasabi iyon. Nasaan na ngayon ang sense of superiority mo? Tanong ni Mark. Ikaw. Nag-aapoy ang mga mata ni Cheryl. Cheryl, anong pinagsasabi mo? Bakit ka hihingi ng tawad sa ganyang tao? Anong karapatan niya? Hindi napigilan ni Regan. Pinahiya ni Cheryl ang pamilya Champ. Ay, hindi nakasagot si Cheryl. Let's go. Stop talking to him. I don't believe he has that kind of power. Kinaladkad ni Regan si Cheryl palabas. Tinitigan ni Cheryl si Mark at walang sinabi. Cheryl, huwag kang maniwala sa kanya. Gumagawa lang siya ng act. Inatak siya ni Regan, tingnan mo siya. Mukha ba siyang taong kayang sirain ang pamilya Allen? Naguguluhan si Cheryl ngunit kinaladkad na siya ni Regan palabas ng lounge. Let's go back, naramdaman ni Regan na iyon lang ang kaya niyang gawin sa ngayon. Si Mark ay tulala lang. Naglalaro lang siya. Bakit matatakot sa kanya ang pamilya Champ? Paano kung anak nga siya ni Karen? Nasa isang mahirap na kalagayan si Cheryl.
Ayaw niyang isipin iyon, ngunit ang ebidensya ngayon ay tila nagtuturo dito. Imposible. Niloko tayo ni Bettina ng Hotel Luna. Galit na galit si Regan. Tagilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang magandang babae na may magandang figure. Oo, si Trisha Dawson iyon. Nagdesisyon siyang dumaan pagkatapos ng kanyang trabaho sa hotel. Siya ba yan? Lumapit si Cheryl. Alam niyang si Trisha ang namamahala ng hotel, kaya dapat totoo ang sinabi ni Trisha. Trisha, tawag ni Cheryl sa kanya. Napahinto si Trisha sa kanyang kinatatayuan. Nandoon siya para makipagkita sa kaibigan, ngunit hindi niya inaasahan na doon niya makikita si Cheryl. Nakita ni Trisha ang balita kamakailan. Nagtataka siya kung paano ito nangyari sa pamilya Champ. Hello, President Champ, magalang na sabi ni Trisha. Hello, may gusto sana akong itanong sayo, kinakabahang sabi ni Cheryl. Oo naman, sige. Sino ang may-ari ng hotel na pinamamahalaan mo? Sino ang pumalit sa hotel na iyon? Tanong ni Cheryl. Ito, hindi sa ayaw sabihin ni Trisha, ngunit inutusan siya ni Mark na huwag maglibot at sabihin sa iba. Tell me, is it a person named Mark? Sabi ni Cheryl. Umiling si Regan at sinabing, Cheryl, masyado ka talagang nag-iisip. How could it be him? It's him po. President Champ, paano mo nalaman? Nagulat si Trisha. Paano nalaman ni Cheryl? Nagulat si Cheryl. Ayaw niyang maniwala. Kinuha ba talaga ni Mark ang hotel at sinira ang pamilya Allen? Seryoso ka? Nanginginig ang boses ni Cheryl. Oo, totoo. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Napabuntong hininga si Trisha. Kamakailan lamang, nainas siya sa pamamahala ng hotel. Dati ay namamahala siya ng maraming kumpanya ng sabay-sabay, ngunit ngayon lang siya namamahala ng isang hotel. Gumagamit si Mark ng sledgehammer para pumutok ng knot. Kailan siya ilalagay ni Mark sa isang mahalagang posisyon? Paano sinira ni Mark ang pamilya Allen? Can you tell me? Tanong ni Cheryl. Ako. Ayon, sinaktan ni Linden Allen ang asawa ni Mark. Later that night, the Allen family was wiped out, Trisha said. Kahit na siya ay nadama na ito ay malayo. Seryoso, natigilan si Regan. Paano niya nawasak ang pamilya Allen ng ganoon kadali? Yes, it's true. I work for Mark now, napabuntong hininga na sabi ni Trisha. Bakit mo natanong? Siya ba ang nasa likod ng nangyari sa pamilya Champ ngayon? Bigla itong naisip ni Trisha, kitang-kita ang gulat ni Cheryl. May kinalaman ba kay Mark ang kamalasan ng pamilya Champ? Habang nagbabasa ng balita si Trisha sa umaga, iniisip pa rin niya ang sarili kung sino ang maglalakas loob na tretuhin ang pamilya Champ sa ganitong paraan. Naiintindihan na niya ngayon. Si Mark iyon. Nakaramdam ng kalungkutan si Cheryl. Lubos niyang pinagsisihan ang pagtingin sa isang taong kayang sirain ang sarili niyang pamilya. Bakit ba siya naging masungit? Yes, it's his doing. Namula ang mga mata ni Cheryl. Natatakot ah. Gayunpaman, hindi sa sarili niyang kapalaran ang inaalala niya, nag-aalala siya para sa buong pamilya ng Champ. Siya ang nagdala nito sa pamilya. Kung hindi niya minamaliit si Mark, mangyayari kaya ang ganoong bagay ngayon? Anong ginawa mo? Na-curious si Trisha. Naisip ni Trisha na hindi tatargetin ni Mark ang pamilya Champ nang walang magandang dahilan. Kailangang may dahilan. Ako, tinignan ko siya ng masama, pinagalitan siya at sobrang nanghihinayang si Cheryl. Ano? Ikaw? President Champ, anong ginawa mo? Nagulat si Trisha. Paanong hindi alam ni Cheryl ang kakayahan ni Mark? Paano niya magagawa iyon? Maaari kang humingi ng tawad sa kanya. May naisip si Trisha. May silbi ba ito? Mapait na tanong ni Cheryl. It might be, but you have to make it count. Hindi na masyadong masabi ni Trisha. Kung alam ni Mark ang tungkol dito, mahihirapan siya. Napabuntong hininga si Cheryl. Paano siya hihingi ng tawad? Mukhang ginawa niya. Isang napakalaking pagkakamali. May hindi ba siya naintindihan? May kasalanan ba ang dalaga sa nangyari noong isang araw? Kung gayon, paano siya hihingi ng tawad? Dapat ba siyang lumuhod? Umiyak? Oh. Hindi na makayanan ni Cheryl na isipin iyon. Hindi magawa iyon. At the very least, you have to make Mark happy. If you think you can do this, then do it,
sabi ni Trisha sa wakas. Ako, hindi ko alam, napunit si Cheryl. Cheryl, huwag na ngayon. Dahil sira na ni Mark ang pamilya Allen, siguradong naubos ang resources niya. Kung lalabanan natin siya ngayon, baka matalo natin siya, sabi ni Regan. Pero, pag-aalinlangan ni Cheryl. Don't think. Balik muna tayo, hila-hila ni Regan si Cheryl. Natarante si Trisha. She shook her head and thought, kalimutan mo na to. It's none of my business. Pumasok si Trisha sa loob. Dumating sina Cheryl at Regan sa estate ng pamilya ng Champ. Si Anthony at ang iba ay napuno ng pagkabalisa. Nagiging seryoso na ang sitwasyon. Ito ay hindi oras para sa mga biro, ang mga negosyo ng pamilya Champ ay nagkaroon ng problema. Napakaraming problema para sa kanila na hawakan at desperado sila para sa ilang mabuting balita. Cheryl, bumalik ka na. Kamusta? Lumapit sa kanya si Anthony. Napatingin ang lahat kay Cheryl. Ay, Cheryl hemmed and hawed. Ano ang nangyayari? Tanong ni Anthony. Lolo, paano sasabihin ni Cheryl? Sasabihin ba niya na kasalanan niya ang lahat? Magsalita ka. Cheryl, sabihin mo sa amin, sabik na kami. Ito ay isang lalaki na nagngangalang Mark, sabi ni Regan. Mark? Sino si Mark? Natigilan ang lahat ng miyembro ng pamilya Champ. Hindi ba si Leona? Hindi ba hinanap ni Cheryl si Karen? Sino si Mark at ano ang kinalaman niya sa lahat ng ito? Siya ay anak ni Karen, sabi ni Regan. Napatulala si Anthony, anong sabi mo? Ang anak ni Karen ang Samire sa pamilya Allen. At ngayon, pamilya natin ang pinupuntirya ni Mark. Bakit? Kabanata 465. Hindi napigilan ni Anthony na maiyak. Sa totoo lang, hindi siya makapaniwala nang mabalitaan niyang nawasak ang pamilya Allen sa magdamag pero ngayon ay naniwala na siya. Ito ay dahil ang nangyari ngayon ay hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Sa loob lang ng isang araw, nagkagulo na ang pamilya Champ. Kung tutuusin, ang mga lihim na nalantad ay lubhang nakaapekto sa pamilya. At bagamat hindi ito sapat upang mapaluhod sila, naapektuhan na nito ang kanilang mga negosyo sa loob lamang ng isang araw. Ano ang mangyayari sa susunod na araw? At ang araw pagkatapos nito? Kung magpapatuloy iyon, hanggang kailan kayang labanan ng pamilya Champ? Hanggang noon, hindi pa rin niya alam kung paano nalabas ang mga sikreto nila. Hindi pa rin niya mawari. Gayunpaman, naiintindihan niya ang isang bagay. Pambihira ang lalaking makakalaban sa pamilyang Champ. Kung kaya niyang gawing ganito ang pamilya Champ sa isang araw, hindi kayang saktan ng pamilya Champ ang taong ito. Lolo, ako po, umiiyak na sabi ni Cheryl. Ikaw, what's going on? Tanong ni Anthony at nagkukumpulan sa kanya ang iba pang miyembro ng pamilya. Umiyak si Cheryl sa sobrang pressure. I'm sorry everyone. Tina-target ni Mark ang pamilya natin dahil sa akin, humihikbi si Cheryl. Napakatagal para masira ang isang malakas na babae na tulad niya. Kailan siya nakatagpo na ganoong bagay? Hindi niya akalain na ang kanyang pamilya ay maaaring puntiryahin ng ganito. Ano? What the hell is going on? Kaway ni Anthony. Tinabi sa kanya ni Cheryl ang nangyari. Tinampal ni Anthony si Cheryl sa mukha. Puno ng sama ng loob ang sampal. Lumabas ang print ng palad niya sa mukha ni Cheryl. Beastard, anong ginawa mo? Tigaw ni Anthony. Lolo, hindi natin masisisi si Cheryl. Tinong makakaalam na ganoon kalakas ang background niya. Hindi pa rin makapaniwala si Regan. Nanaginip ba siya? Tinampal ni Anthony si Regan sa mukha. Nakaramdam ng hinanakit si Regan. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, Lolo. Beastard kayong dalawa. Kayong dalawa ang may gawa nito. Wala akong pakialam kung lumuhad kayo o humingi ng awa. Go and apologize to Mark right now. Sabi ni Anthony na may galit sa boses. Naasar talaga siya. Paano ito nangyari? Ayaw niyang masira ang pamana ng pamilya Champ na naipasa sa loob ng daan-daang taon sa ganoong kaikling panahon. Lolo, hindi napigilan ni Regan ang sarili na gawin ito. Paano niya ito nagawa? Tahimik na tumulo ang luha ni Cheryl. Pinagalitan siya ng mga kapamilya niya. Si Cheryl ay nasa bingit na ng pagkasira.
Tinampal muli ni Anthony si Regan sa mukha, may gusto ka pa bang sabihin? Sa pagkakataong ito, si Regan ay binugbog sa lupa. Siya ay natakot. Hindi pa niya nakitang galit na galit ang kanyang lolo. Hindi ka ba magmamadali? Galit na sabi ni Anthony. Tinampal ni Anthony si Cheryl na hindi nag-react, narinig mo ba ako? Namumula at namamaga ang mukha ni Cheryl. Pinunasan niya ang mga luha niya at umiyak pero walang kwenta ang paghingi ko ng tawad kay Mark. Tinampal niya ulit sa mukha si Cheryl, this time mas malakas pa, anong sabi mo? Lolo, sinabi niya na ibabagsak niya ang pamilya natin, umiiyak na sabi ni Cheryl. Ano? Galit na galit si Anthony. Paulit-ulit na tumatama ang mga kamay niya sa namamagang pisngi ni Cheryl. Nang matapos siya, dumudugo ang gilid ng bibig ni Cheryl. Okay, I know what to do, nabulunan ni Cheryl sa pagitan ng mga hikbi. Tinulungan ni Cheryl si Regan na tumayo at sinabing, Regan, alis na tayo. Lumabas silang dalawa. Beastard. Naiinis si Anthony. Ma-resolve kaya nila ito? May nagtanong. Nagiging seryoso na ang usaping ito, uobra ba ang paghingi ng tawad? Kung hindi ito gumana, hindi na kailangang bumalik kayong dalawa. Tigaw ni Anthony. Patay na huminto ang dalawa na kakadating pa lang sa pinto. Nanginginig sila habang dahan-daang lumalabas. Lolo, kaya ba talagang mabangkarote ng Mark na iyon ang pamilya natin ng Champ? Tanong ng isang binata. Hindi ganoon kasimple ang taong ito. Ayon kay Cheryl, matagal nang nasa radar ang taong ito. Nakakakilabot ang ganoong tao. Kung kaya niyang sirain ang pamilya Allen sa magdamag, hindi siya kayang kunin ng pamilya naming Champ. Parang biglang tumanda si Anthony. Oo, ang four greatest households ay halos magkapantay pagdating sa kayamanan at ang pamilya Allen ay isang magandang halimbawa. Kung gayon, magkakaroon kaya ng lakas ang pamilya Champ na labanan ang pag-atake ni Mark. Nataranta ang pamilya Champ, ano ang dapat nating gawin? Kung sakaling, si Cheryl ay palaging matalino. Paano siya magkakamali sa pagkakataong ito? Huwag kang magpanik. Baka may paraan palabas, tigaw ni Anthony. Tanging tainga lang ang nalalaro niya mula sa puntong ito. Kung talagang hindi sila makakarating, ang buong pamilya ng Champ ay kailangang lumipat. Agad na nagmaneho sina Cheryl at Regan pabalik sa restaurant. Cheryl, anong gagawin mo? Nag-aalalang sabi ni Regan. Ayaw na ayaw niyang humarap ulit kay Mark. Kakaalis lang niya tapos ngayon bumalik ulit siya dito. Hindi ko alam. Hindi ko alam, umiiyak na sabi ni Cheryl. She was under tremendous stress. Cheryl, bakit hindi tayo lumuhad at humingi ng tawad sa kanya? Nagngangalit si Regan at sinabing. Natatakot akong hindi ito gagana, desperadong sabi ni Cheryl. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Cheryl, sa tingin mo may crush siya sa'yo. Pinipilit ka ba niyang isuko ang sarili mo sa kanya? Nag-isip si Regan ng malakas. Puno ng galit ang mga mata ni Cheryl, ngunit wala siyang lakas. Regan, anong gusto mong gawin ko? Gusto mo bang matulog ako sa kanya kahit isang gabi? Ayaw ding sabihin ni Regan ng malakas, ngunit walang ibang paraan maliban dito. Cheryl, ang buong pamilya Champ ay umaasa na sa amin. Cheryl, kailangan mong magsakripisyo. Galit na sinampal ni Cheryl si Regan, anong sabi mo? Pinsan mo ako, how dare you talk to me like that? Cheryl, don't hit me. Namamanhid na ang mukha ni Regan sa lahat ng pambubugbog. You have to know that if Mark didn't forgive us, our family will go down the same path as the Allen family. Gusto mo bang makakita ng ganoong bagay? Ay, kawawa naman si Cheryl. Stop talking. Bumaba na tayo at tingnan natin kung ano ang sasabihin niya. Kung talagang gusto niyang gawin natin iyon, kailangan mong lumabas mag-isa. Ang mukha ni Cheryl ay parang puti ng papel. Gumawa siya ng isang pagpipilian. Ang mga pangangailangan ng marami kaysa sa pangangailangan ng iilan, naisip niya. Okay, Cheryl, nakahinga ng maluwag si Regan. Bumaba silang dalawa sa sasakyan. Bumalik sila sa lounge ni Mark at binuksan ang pinto. Pagkatapos kumain ni Mark, pumunta si Leona at gumawa ng mga dessert. Nagulat si Mark. Bakit ang bilis bumalik ng mga taong ito? Ito ay nagiging mas kawili-wili. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Nagkibit balikat si Mark. Yumuko sina Cheryl at Regan at nanatiling tahimik. Anong ginagawa mo dito? Tumayo si Mark.
Ako, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Nakabara sa lalamunan niya ang sinabi ni Cheryl. Nauutil niyang sabi. Lumapit talaga siya para humingi ng tawad sa kanya. Humihingi ka ng tawad. Bakit? Wala ka namang ginawang masama, di ba? Akala ko ba hindi ka naniniwala? Nagkibit balikat si Mark at lumapit sa kanila. I'm sorry. Napakagatlabi si Cheryl at sinabing. Tinulyapan siya ni Mark at nginisyon, ngayon, nasaan ang iyong pakiramdam ng higit na kahusayan? Natahimik si Cheryl at nakaramdam ng hiya. Wala pala siya sa harap ni Mark. Paano mo ako mapapatawad at mapapatawad ang pamilya namin ni Champ? Sabi ni Cheryl. Ibinaba ni Regan ang kanyang ulo at hindi umimik. Siya ay naguguluhan. Paano sila naging mapagpakumbaba? Sa tingin mo ba malulutas ng sorry, ang lahat? Ganun lang ba ka-simple? Umiling si Mark at nauutal na sabi. Marami na siyang binigay na pagkakataon noon kay Mark. Gayunpaman, itinutulak siya nito, kaya bakit si Mark ay magpapakita ng awa? Cheryl, naunawaan ni Regan ang ibig sabihin ni Mark. Gusto niyang isakripisyo ni Cheryl ang kanyang katawan. Nadurog ang puso ni Cheryl. Gagawin ba niya iyon? Tumulo ang luha sa mata niya at nanlamig siya. Cheryl, dapat mong iligtas ang pamilya, Champ. Sabi ni Regan sa mahinang boses. Regan, please go out first, pagkompromiso ni Cheryl. Nakahinga ng maluwag si Regan. Bagamat may anak na ang kanyang pinsan, perpekto pa rin ang kanyang figure. Kahit sinong lalaki ay mahuhulog sa kanya. Lumabas si Regan. Kumunat ang noo ni Mark at hindi siya pinansin. Kapag nawala ang lahat ng pamilya Champ, lalapit si Regan at humingi rin ng awa. Nakita ni Mark na hindi gumagalaw si Cheryl. Ano ba ang ginawa niya? Umupo si Mark. Pinalakas ni Cheryl ang sarili at pinipigilan ang hiya sa kanyang puso. Lumapit siya at sinabing, Mark, sorry sa nagawa ko. Kung ano ang gusto mong gawin ko, gagawin ko. Forget what they doing, keep on doing